Hmm. Yes, yes, yes. Oh. Correct, oh. Yes, sir, oh. Ah, correct, oo. Correct. Oo. Correct. Save, tama, tama, Sir Mike. Yung time, no? Yung nakakatipid ka ng oras. Hindi ka na ah, gagamit ng oras sa pagkahaba-habang pagbiyahe, no? Andun na agad, lalakarin mo na lang, doon na, dapat tama, ganun. Kaya kailangan talaga yung itong Section 12 talagang ma-empower pa tong ano, government center talaga. Okay, so Section 30 naman guys, ito naman yung local government unit, naming LGU, public spaces, streets, and structures, alright. So ayan sinasabi ko nga dyan, dadaan ulit yan sa mga ah, sanggunian. Halimbawa, gusto mong palitan yung pangalan ng kalsada, ng street. Gusto mong gawin ganito yung pangalan ng street, dadaan pa rin yan sa mga sangguniang pambayan, panlungsod, panlalawigan. Doon pag-uusapan pa rin yan. Pwede naman yan, basta't merong pakikipag-consult dito sa Philippine Historical Commission. Lahat ng pangalan na ipapalit mo dyan, no, you must consult with the Philippine Historical Commission first. Alright? Okay, kahit iba pa yan, halimbawa, ipangalan mo yung pangalan mo sa street. Mayor ka, tapos ipangalan mo yung pangalan mo sa street. Pwede yun. Basta there is an agreement with the Philippine Historical Commission. No, at yan ay nakaregister doon, yung pangalan ng street na yun. Okay? That's Section 13. Hindi lang sa kalsada yung guys, pati sa mga schools. Road, avenue, boulevard, thoroughfare, highway, bridges, schools, kasama sa schools yan, kasama yan, hospital, etc. Okay? Next is Section 14. Kasi once na ma-establish natin ang city kasi meron din siyang corporate existence, Section 14. May corporate existence siya. Ibig sabihin, hindi lang naman for public service ang city. For business din yan, investment. No? Kaya, dalawa yan, dual. Alright? So, iba yung katayuan ng local government in terms of public service, iba rin yung kanyang corporate existence. Kasi pag corporate existence yan, guys, no, Section 14, no? Pag may corporate existence yan, the city can be able to be or can be sued, no? It can be sue or be sued, all right? Pwede siyang edemanda, pwede siyang magdemanda, all right? So that is the nature of the having a corporate existence. Okay? Next is Section 15. So, ito yung sinasabi natin. Ano to? It pertains to the political nature of the local government. Ito na yung sinasabi natin. Basahin nga natin itong Section 15. So, it pertains to the political and corporate nature of the LGU, and every local government unit created or recognized under this code is a body politic and corporate endowed with powers to be exercised by it in conformity with the law. As such, it exercise powers as political subdivision of the national government and as a corporate entity representing the inhabitants of its territory. Lagi yung tatandaan that LGU is political in nature and corporate in nature. And because it has a corporate existence. Kaya nga, I don't know that if anyone will say to you that this university is non-politicking, ayaw namin ng politikahan dito, aral lang tayo, huwag kayo sasama sa mga politiko, that is very impossible. It's very impossible to imagine. Alright? Because those who are saying that and they have a doctor's degree, they have a master's degree, hindi nila napag-aralan ng maayos yung kanilang local government code. Baka hindi sila nag-aaral regarding local government code.
and Local Government Code, no, tells us that under Section 15, that local government units are political in nature. Diba? Okay, so, ano na siguro, pag may nagsabi sa inyo, hindi, yun na yung politikahan dito, ito. Huwag na lang, do not argue with them because they didn't study their subject very well. Alright? That is section number 15, that we, here in the local government units, are political in nature. At lahat ng mga nasa loob niyan, mapa-eskwelahan yan at mapa-hospital, lahat political in nature. Yan. Okay? But, sir, bakit po pag dating ng campaign, di tayo pwedeng sumama, tayong mga empleyado, election ban ng COMELEC? Siyempre, we can still, but they are only limiting our activity in joining politics. Limiting. There is only a limitation. Kaya sumasama na naman ng politika dahil doon sa mga masasamang mga representante. Ang politika mabuti. Lagi yung tatandaan yan. It's very good. No? Sumasama lang naman yan sa mga napapasama. Dirty politics lang yan. It's always good. Politics is always good. Never bad. There's no bad politics. Dirty politics ang meron. Alright? Section 16, pinag-usapan na natin yan. General welfare. Ang priority niyan, no, ay yung local government kung saan ka nasasakop. Ikaw ang priority. Always priority dyan yung constituent ng city kung saan ka nakapaloob. Kaya nga general welfare. Ikaw ang uunahin bago ang iba. Alright? Sino ba to? Meron akong isang what they call that? Nag-a-apply siya dito sa Caloocan City Hall. Tapos, meron daw siyang mga kalaban, ganito mga kalaban sa pag-a-apply. Siya yata ang natawag. Kinausap ko, ba't taga saan ka ba? Taga North Caloocan ako, sir. Sir, ganun ba? Yung mga kalaban mo, nasa na? Iba't iba raw city sila, sir. Ganito Ang sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. You will be prioritized by Caloocan City. Then the next day, pumunta sa akin, tinawag daw siya. Oh, anong nangyari? Tinawag ako, sir. Tapos pinag-exam, saka in-interview. Hindi pa raw nila alam kung tanggap ako kasi may mga may mga kalaban pa akong ibang empleyado nag-a-apply. Sabi ko, walang iya ka. Huwag ka na ikaw na kaya nga pinatawag diyan, pinag-exam ka na, pinag-interview ka na kasi patanggap ka na. Kasi ikaw na napili siya kasi Caloocan ka. Yung the rest, iba-iba palang city. No, yun, pasok siya. No? The next day, pasok siya. Kaya sabi ko, ganyan, ayan, kamukha niyan, pasok ka na, dapat, bilang celebration, magpa-Starbucks ka sa akin. Opo, sir. Kaya sabi sa akin, babalikan daw niya, pa-Starbucks sa akin. Parang ginawa ni, Nadjo Mark. Ito nung si Nadjo Mark, nagulat ako. Bigla ka nagpa-Starbucks, Nadjo Mark. Parang gusto kong himatayin bigla akong, parang gusto kong himatayin Wala pa sa akin nagbibigay ng ganun Biglang ng Starbucks. Hindi, baka ayoko nun, baka sabihin na bribery, di ba? Alright. Okay. Thank you, Nadjo Mark, thank you, Okay. So, ito, Section 17, Basic Services and Facilities. Yan. Ito mga Section 17, for barangay, ito naka-address dito. Unang, siyempre, kamukhaan ito. Ano ba mga basic services and facilities na dapat inuuna ng ating lokal na gobyerno? Mapabarangay man yan, mapa-city, mapa-probinsya. Siyempre, unang-una dyan, yung ay, ang dami na ito, guys, Makikita ninyo. Sa barangay, ang dami na. Ayan, Dapat, nandito, nakalist. Ano ba ang pinoprovide ng barangay dapat? Ayan, Ito sa probinsya to, Yung iba to, kamukha to, may agricultural support sa probinsya, yan. Pero dito, may makita ko sa paragraph 2, yan, yung mga yan, health, social welfare, sanitation, bridge, road, bridge, water supply. Ganun yung pare-pareho naman yan, Yan ang mga dapat inuuna. Ayan nga sabi ko,
bago ka tumakbo bilang, ano ba, bago ka tumakbo bilang mayor, no, ng isang city, dapat, yes, Cheryl, go ahead. Cheryl, go ahead. Yes, yes, yes. Yes. Correct. Oh, fingerlings na isda. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, no, BIPAR. Oh, yeah, tama yan, tama yan. Correct, correct. Dapat may ganun. Ah, actually, okay. Actually, ito na pa. Yes, go ahead, Cheryl. Go ahead, go ahead. Sige. Go ahead, Cheryl. Ah, okay, okay. Oh, oh. Ah, barangay, ano yung mami mo, Cheryl? Ano yung mami mo? Ah, kapitana pala mami mo, kapitana. Ba? Ah, ganun. Pwede pala ako magkape dun sa nanay mo, no? Sa ano? Makipagkwentuhan dun, no? Makakapasyal nga dyan. Saan banda yan, Cheryl? Ay! Sige, sige, sige. Punta nga tayo dyan, sir. Para makapagkape kami dyan. Sige, Sir Mike, ha? I-schedule natin. Okay yan. O, sige mo, Cheryl. Yes, oh, tama. Oh, correct. Oo, correct. Correct, oo. Ano sila? Oo. Mm-mm. Oo. Ah, help desk center, parang gano'n. Help desk, parang gano'n. Oo. Oo. Maganda, magandang, oo. Yan, correct, oo. Yes. Mm-mm. Mm-mm. Oo. Ayan. Ah, oo. To enlighten, no? Para ma-enlighten sila. Tama, tama, oo. Correct. Oo. Oo. Mhm. Oo. Tama, no?
Kaya nga eh. Very good, ano?